yung malaman sa kanya, no? So ang ating ipapakilala natin ngayon na dapat nating suportahan ay si Senator Bongo. So, hindi na dapat masyadong ipakilala, pero gagawin pa rin natin ngayon. So ano pong gagawin natin ay isang gabi, isang PDP laban, senatorial po yung ating ipapakilala po dito. So yan, anuhin natin, lagyan natin ng background para makita nyo naman dun sa unang bahagi ng ating pagla-live kung sino yung ating itatakil po, no? Lagyan natin. Yan. So yan po, si Senator Bongo. Bakit ba ganyan? Yan. Senator Bongo. So yan muna natin yan para yan, Senator Bongo. So Senator Bongo po ay tumatakbo sa kanyang ikalawang termino sa Senado na member po ng PDP laban. Katulad po ng sinabi natin kagabi, kinakailangan nating tulungan ang ating mga kandidato ng PDP laban sapagkat sila po yung magsusulong noong pulisiya na tinatawag nating Duterte policy. Pag sinabi po nating Duterte policy, hindi po ibig sabihin nun ay yun ay personal na interes ang isusulong ng ating senador, ng ating butihing senador. Katulad po ng mga nakasubaybay sa atin dyan gabi-gabi ay naipaliwanag na natin yung ibig sabihin ng Duterte policy. Hindi po ito personal na interes ng dating Pangulo. Nabuo lamang po natin yung tinatawag natin na Duterte policy sapagkat yung polisiya na yon ay nag-align doon sa hinahanap natin ng mga botante, di ba? Yung Duterte policy na ating nakita is all about peace and order, anti-corruption, transparency, saka po yung tinatawag natin na yung malasakit sa ating mga kababayan. So kaya ang isa sa mga susulong niya, kaya na paulit-ulit na natin sinasabi, si Senator Bongo. Diba? Bakit alam niya? Ba't natin isinusulong siya? Sabi nga natin is alam niya kung papaano isagawa at i-implement yung tinatawag natin na Duterte policy. So although sa mga survey dati nagna-number 2 siya, na number 3, ngayon nasa number 5 na siya. Alam naman po natin, sabi ko nga, kapag SWS ngayon yung naglalabas ng survey, I think before naniniwala ako, pero doon sa mga nangyayari ngayon doon sa SWS survey I think nawawalan sila ng credibility. Sabi nga merong Senate na standard ang COMELEC para masabi na yung survey ay hindi against or hindi niya nalalabag yung tinatawag na election law. Ang ilan doon ay yung sino-sino yung mga tinanong, anong lugar ang tinanong, anong age bracket, ano yung sample questions, at usually inilalabas yon. Usually dati noon, pag kayo nanonood at may binabalita about doon sa mga survey, sinasabi noong mismong nagre-report ng survey kung ano yung sample na question or katanungan na ginamit para makuha yung numero ng survey at para mag-come up sila doon sa kanilang conclusion. However, this in the latter part na mga lumalabas po ng mga survey, as you may observe, wala silang sinasabi doon na ano yung sample question. Kaya nga po, doon sa ating sinasabi na paulit-ulit din sa ating sinasabi, bakit ako hindi naniniwala sa survey na yan? Yung survey po kasi medyo tricky ang tanong dyan. Kung inyong papansinin, doon sa number 1 hanggang number 4 or yung first 3 na nagtatap doon sa survey ng SWS, Tulfo, Lito Lapid, pagkatapos si
Sino yung Tito Soto? O Tito Soto and Lito Lapid. Meron ka na kaagad mapapansin. Ano yung mapapansin mo na? Yun sila lahat ay mga TV personalities. Diba? Bongo kasi hindi mo na maiwawala yan kasi talagang kumbaga kahit papano nakadikit na yung pangalan yan sa masa. Paano ko po nasabi na medyo tricky at hindi tayo naniniwala dun sa survey na inilalabas ng SWS? Una, sabi ko nga, sinasabi nung reporter kung ano yung sample ng tanong, sample questions, di ba? Di ba katulad dati noon, may sa labas na survey, ang sasabihin nila, ang nangunguna ay dito sa yung mga sumusundan na kandidato, bla bla bla, number 1, number 2, number 3, number 4 hanggang number 12. At ang ginamit nila na sample question ay ito. Ang usual po na ginagamit na sample question o questionnaires po sa pag-survey ay yung ganito ang kanilang laging sample question. Kung ngayon isasagawa ang eleksyon o halalan sa pagkasenador, sino-sino ang inyong iboboto? Diba? Yun ang usual na tanong. Pero hindi po yan ang tanong ngayon. Ang theory ko po, ganito ang itinanong nila. Sino-sino ang mga kilalang tao na tatakbo sa pagkasenador ngayong 2025? Kita nyo na magkaiba. Pwedeng magkaiba yung tanong, pero yung sumasagot, syempre, iba din yung kanyang nasa isip. Kasi yung unang tanong, kung ngayon isasagawa yung eleksyon, sino ang iyong iboboto? Syempre, mag-iisip yan. Diba? Iisa-isahin yan. Pero doon sa pangalawang tanong na pinaniniwalaan natin at teorya natin na yan ang ginamit sa survey na inilalabas ngayon ng SWS. At ang tanong na yan ay, sino-sino ang mga kilala mo o kilalang tao na tumatakbo sa pagkasenador? Ang unang babanggitin niya kahit hindi yun ang iboboto niya, syempre yung nasa isip niya na kilala niya. Yung kilala niya ha, regardless na iboboto niya o hindi, as long as kilala niya. So, sabi ko nga, tricky po. So, kaya kung inyo mapapansin yung una, pangalawa at ikatlo, sino ang nasa una? Erwin Tulfo, pangalawa si Tito Soto, pangatlo si Lito Lapid. So, regardless na iboboto ng tao yun o hindi, pag yung pangalawang tanong ang ginamit, automatic yun ang kanilang sasabihin. Bakit? Sapagkat tuwing gabi or araw-araw nakikita nila yung mga pangalan na yun. Saan? Pag nanood ka ng Batang Quiapo, makikita mo si Lito Lapid. Pag nakunood ka lagi ng Itbulaga sa tanghali, makikita mo si Tito Soto. Diba? Kapag nanonood ka noong kahit nung Raffy Tulfo in action, kahit hindi si Erwin yun, ang maiisip mo kaagad, Tulfo. Tandaan nyo, mind conditioning yan. Sabi nga sa atin, sa Pilipino nga, yung ating boto minsan hindi natin isinusugal doon sa alam nating kandidato sapagkat akala natin masasayang lang. So hindi natin isusugal ba, talo naman yan si ano, wag na yan, doon ako sa magpapapanalo. Diba? Tandaan po ninyo, bakit? Nai-impluwensyahan kasi kayo nung tinatawag na mind conditioning, nung tinatawag na survey. At ang isa pa, yung ginagamit nila yung mga influencer. Ang tanong, bakit ka magpapadala dun sa influensya ng isang celebrity?